Magandang umaga po sa inyong lahat. Habang nag-introduce po si Father Lambert, parang kinakabahan ako. Ano ba? Yan yung mga sinasabi pag patay na kayo eh. Ano ba? When I was previously invited, the topic was about the unfathomable love of God. Yun po ang topic ng parish. Then I got a letter from the diocese. Sabi ko, may nauna na po sa resurrection. At biglang nabago. Biglang naging diocesan yung recollection. Ano po? So nabago ang topic. Naging steward of love, stewards for love. We have prayed already, but allow me to ask the Lord for the grace to accompany us in this recollection. If you don't mind, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, God, our loving Father, grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, seat of wisdom, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. The unfathomable love of God, sa Tagalog, ang di marurok na pag-ibig ng Diyos. Ano po? Paano mo ba ipapaliwanag yun? Di mo nga marurok eh. Hindi po ba? No? We can only have ideas about it, but to have a full comprehension about it, maybe when we see God. When we see God. The late Father Arevalo, when he was much younger, every question being asked to him, he has an answer. But perhaps as people age, we begin to accept in the many things we know, there are a lot of things we do not know. In the many things we know, there are a lot of things we do not know. Kaya pag tinatanong siya, nung siya ay matanda na, sabi niya, pag nakita ko ang Diyos, tatanungin ko. Pag nakita ko. Di ba? Marami tayong hindi alam. Maraming paghihinala ang binubunga ng problema sa buhay. Sabi nga ng isang guro sa isang bata na nagbabasa ng Biblia, bakit mo binabasa yan? Hindi naman totoo yan. Sabi ng bata, totoo po ito, ma'am. Ano ba binabasa mo? Nilunok po ng balyena ang isang propeta. Nilunok daw. Ano pa? Sino yung nilunok? Si Jonah. Kala ko si Peter. Ano pa? Nilunok si Jonah. Sabi, hindi totoo yan. Paano magkakasya si Jonah sa bunganga ng balyena? Ay, di malaki po yung balyena, ma'am. Walang ganong kalaking balyena. Wala. Hindi totoo yan. Sabi daw ng bata, sige po, pag nakita po kami sa langit, tatanungin ko siya kung anong totoo. At sabi ng teacher, paano kung wala siya sa langit? Sabi ng bata, ay di kayo po ang magtatanong. Mag-iingat kayo, di po ba? No? Kung wala siya sa langit, nasaan siya? O kaya ikaw magtatanong. Ano po?
Love is not an idea. Please keep this in mind, that love is not an idea. It is not just an emotion. Love is an experience. Love is an experience. Different kinds of love is based on our different experiences. Kaya yung mga taong hindi lumaki sa pag-ibig, hindi nila naintindihan kung ano ang pag-ibig. Simple kinds of love are eros, or sexual passion, philia, a love with deep friendship, agape, love for everyone, or storge, the kind of love we have in the family. Nadinig nyo na ito, di po ba? No? Kung hindi ka nagka-jowa, hindi mo maintindihan yung eros. Di po ba? No? But I hope, because everyone is born in a family, it's easier for us to understand what this called storge, the love in the family. Even though the greater the love, the greater the hurts. Kasi sabi po ni Mother Teresa ng Calcutta, the problem with love is that you give the person the power to hurt you. The power to hurt you. The only person that can hurt us are the people we love. Your enemy cannot hurt you. Only your friends. It is like betrayal. We can only be betrayed by friends, but never with our enemies. Di po ba, ano? Wala namang nangako sa yung kaaway eh. Kaya ka nasasaktan kasi yung nagkanulo sa iyo, nangakong mamahalin ka. Di po ba, ano? Kaya nga pag nagkakasal ako, pagkamisan, naiinis ako pag masyadong maraming drama sa kasalan. Ang daming paikik na yun. Ano pa? Noong una naman, papasok ko lang ganyan. Oh, kasal, di ba? Ngayon, ang daming paikik. Di ba? Nakakainis. Ano pa? Bago pa magmamarcha, tapos, ang dami pang naglalakad na kung ano-ano. Pati batang ayaw lumakad, pipiliting lumakad. Di ba? Di ba? Hindi ko alam dito. Ano po? Tapos, ang tagal-tagal na nakasara ang pinto. Di po ba? Ano? At lahat nag-aantay. Maganda ba? At sabi nung isang pari, ang problema no, nakalapel. Ay dinig ng buong bayan. Ano po? Dinig ng buong bayan. Sabi niya, tagal-tagal naman. Dinig ng buong simbahan. Pagbukas, sabi niya, ang pangit pala. Hinabol siya ng sakristan. Sabi, dinig po sa labas. Ay, paano ngayon namang gagawin niya? Nung tinanong ko siya, anong ginawa mo? Binago ko ang boses buong misa. Binago daw. Eh, kung medyo matinis nung pagkaka-comment sa buong misa, malagong, in the name of the Father, the Son. Eh, nasabi mo na, hindi pa ba? Na? Ang daming drama, di ba? Hindi ko makalimutan yung sabi ng Cardinal Chito Tagle. Ha? Obispo na siya. Ang mahirap niyan, may mga coordinator pa ngayon, di pa ba? No? At yung coordinator magsasabing, upo muna kayo. Antayin ninyo, di ba? Isipin mo, inuutusan mo yung obispo. Hindi ba? Di ba? Sabi ni Bishop, hindi pa siya cardinal, sabi, ba't ang tagal-tagal? Sabi daw ng coordinator, wala pa po yung mga paru-paro.
Anong kinalaman ng paru-paro sa kasalan, di ba ba, ano? Ay gusto pala, habang naglalakad, may pinapalipad na paru-paro. Ano? Hindi ko makalimutan yun. Madalang magalit ang obispo pero doon nagalit siya. Sabi niya, palakarin na yan, palakarin na. Di ba? Ganun talaga. Tapos, gusto pa nila, pag naglalagyan na ng singsing, may background po, di ba? Ano? Isuot mo ang singsing. Lalaki, pakisuot ang singsing. Ang tagal-tagal isuot. Titingin pa doon sa choir. Ano po? Kasi gusto pa lang may background. Di ba? Isuot mo ang singsing na ito, tanda ng aking pag-ibig, sa hirap at ginhawa, sa pagkakasakit at kalusugan, sa kamatayan mauna ka sana. Mga minamahal na mga kapatid, naiwan tayo sa drama. Yun ang malungkot na kwento ng pag-ibig. Kahapon, nagmisa ako sa Manila Cathedral at nagkakwentuhan kami tungkol sa kasal. Ano po? Kasi kahit mahirap, gusto mo magpakasal sa mahal na simbahan. Hindi po ba? Ano? Gusto nila mahaba yung aisles. Ano po? Yung aisle sa Gorete, maiksi lang. Ay sabi ko, magsimula kayo sa UN kung gusto nyo. Bakit ba kailangan mahaba? Di ba, ano? Kasi gusto nila yung kanilang gown ay nalaladlad ng ganon, di po ba? Ang daming paikik, di po ba? Ay sabi, ganon talaga. Gagastos kang napakamahal na kasalan. Ha? Ipangungutang mo naman, di po ba, ano? At ang problema ng kasalan sa Pilipinas, ano? Na meron kay mga bisitang hindi kayo nag-imbita. Di ba? Habang naglalakad yung lalaki, sino kaya ito? Sino kaya ito? Di ba? Habang naglalakad yung babae din, kahit nakagawn, sino ito? Bakit? Kada mukha, may bayad di po ba, ano? Ang mahal ng plato pag sa reception, di po ba, ano? Tapos ay, sino yan? Hindi ko alam. Hindi mo kilala, sino nag-imbita niyan? Di ba? Nanay mo. Ang mga nanay nag-iimbita, hindi naman sila ikakasal. Hindi po ba, no? Bakit namin pinag-usapan? Kasi pangkaraniwan na sa kasal ngayon o sa kasalan na hindi dumadating ang ikakasal. Pangkaraniwan na. Ang hirap, di po ba, no? Sabi ko, naalala ko nga, may kasal ako dito sa Manila Cathedral. Ang nauna sa akin si Bishop Bacani. Maaga akong dumating. Biglang lumabas si Bishop Bacani. At sabi niya, hindi po matutuloy ang kasal. Bakit? Hindi darating ang lalaki. Grabe. Sabi niya, oo, meron din kami karanasan. Bigla na lang hindi nawala yung lalaki. Lalaki lang ba nawawala? Hindi po ba? Meron din babae. Ano po? Love becomes painful because of our bad experiences. So pag tinanong mo, ano ang pag-ibig? Depende sa karanasan. Di po ba? Ano ang pag-ibig? Depende sa karanasan. Kaya pag mayroong renewal of vows, tinatanong ko, Kuya, Ate, 25 years, ito ba'y 25 years ng pagmamahalan o 25 years ng pagtitiis? Ang babae tahimik. Ang lalaki, pagtitiis, Father. Lalaki ba nagtitiis? Hindi ko alam. Wala ko asawa Di ba ba? Di ba? Kasi pag ako'y nagkakasal, tinatanong ko minsan yan. Sinabi po ni San Pablo, lalaki, mahalin mo ang babaeng ito tulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan.
Paano po minahal ni Kristo ang simbahan? Nagpakamatay si Kristo para sa simbahan. Yun po talaga ibig sabihin nun. Di ba? Kaya tinatanong ko yung lalaki, ikaw ba lalaki, magpapakamatay ka ba sa babaeng ito? Kung hindi ka sasagot, di ko itutuloy ang kasal. Totoo yan. At dahil nandun na, sasabihin ng lalaki, oo. Sa ilong obo. Di ba, na? Pero after 25 years, pag tinanong mo, magpapakamatay ka ba sa babae ito? Mamatay siya mag-isa niya. Di ba? I hope you're getting the point. You can only understand the love of God based on your experience of God. You can never understand it by simply reading the Bible, by simply listening to the talks of people. You can only understand the unfathomable love of God based on your experience. And experience is always based in time and space. Kailan nangyari? Saan nangyari? Meron ka bang karanasan ng pag-ibig ng Diyos? Mahalaga yun, di po ba, no? Marami sa atin gustong maglingkod sa simbahan. We love the service of God. But the sad story, many people don't love the Lord of the service. Many of us love the service of the Lord, but very few love the Lord of the service. They love the parish priest, not the Lord. Di ba? Naglilingkod sila kasi gusto nila yung kura paroko. Ngayong maglilipatan na, lilipat sila ng parokya. Merong ganyan. Di ba, sister, no? Oh. Yung mga madre, di makalipat. Nandun yung kombento nila. Pero yun ang katotohanan. They begin to love their parish priest more than the Lord. Di ba? The same. The same. When they have a bad experience with their parish priest, they begin to hate the church. As if the church is the parish priest. As if the parish priest is the church. Di ba? Hindi na ako nagsisimba dahil ayaw ko dyan. Ha? Siya ba? Di ba? Kaya nga nagbibiruan kami sa seminaryo. Dapat ang pari, pogi. Dapat mabait. Dapat magaling. Dapat matalino. Di ba? Kasi namimili. Yung iba nga, nandyan na sa harap sisilipin siya nagmimisa. Ay, ayoko. Lipat tayo. Lipat. Doon tayo sa tahanan. Di ba, Huwag kayo magsisinungaling. Totoo yan. Meron nga nag-walk out Ting! Pagpasok ng pare, sabi na, ba't siya? Tumawag kami, hindi naman siya. Di ba? May mga taong tumatawag mula sa parokya, sino po magmimisa? Ay! Di ba? Maniwala kayo. Ano po? Sadyang ganon. Yun ang tanong, what have we become? You ask yourself, what have we become? When we talk about the experience of God, it is always a personal experience. Kamakailan lang, nag-bless ako ng bahay. Kable-bless ko lang yung dati nilang bahay na manghang-mangha ako sa ganda. Ngayon, nagpa-bless ng bagong bahay. Ang unang tanong ko, anong nangyayari? Di ba yung bahay na bless natin, ang ganda-ganda? Sabi niya, tanong mo, Father, sa misis ko, ang ganda ng kwento ng bahay na ito. Sabi ko, anong kwento? Ha? Sabi niya,
naalala mo yung palagi sinasabi mo, Father, imagine the unimaginable for God to do the impossible. Palagi ko yan sinasabi. If you want an experience of God, you must learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. Eh sabi ko, ano ibig mo sabihin? Alam mo, Father, nagkaproblema kami o nagkakaproblema kami sa dati naming bahay. So naghahanap kami ng ibang lugar. At may nagturo na matagal nang nakatiwangwang ang bahay dito. So, kinausap namin yung may-ari kung ipagbibili nila. At ang sabi ng may-ari, hindi namin ipagbibili ito. Hindi namin ipagbibili. Pero sabi niya, Lord, gustong-gusto ko ito. Gustong-gusto ko ito. So ano daw ginawa niya? Nung nobina ng kanilang patron, ano po, para sabihin ko na kung sino, sa Goretti, sa Nuestra Señora de Salvacion, wala na ako. Ano po? Yun kagad ang sinabi namin, Lord, imposible ito, pero sabi nga ni Father Dave, I will learn to imagine the unimaginable for you to do the impossible. Nagnunubina araw-araw, yun na kanya pinagdadasal. Lo and behold, sa piyesta ni Goretti, biglang tumawag ang may-ari ng bahay at tinanong, interesado pa po ba kayo? At binili. To cut the story short, nabili nila ang bahay at lupa at nagpagawa sila ng bagong bahay na mas maganda. Nag-bless ako. Mas maganda nga naman. Di po ba, no? But can you really imagine the unimaginable? Pagkamisan, kontento lang tayo kung anong meron. Kontento lang tayo kung anong meron. At pagkamisan, kung hindi man madalas, nagrereklamo tayo sa ating mga natatanggap na hindi naman tayo humingi. Di po ba? At madalas ko po itong sinasabi. Hindi bali nang humingi ka na hindi ka nakatanggap kaysa hindi ka nakatanggap dahil hindi ka naman humihingi. Hello? Inuulit ko. Hindi bali nang humingi ka nang hindi ka nakatanggap kaysa hindi ka nakatanggap dahil hindi ka naman humingi. Di po ba, no? Anong nirereklamo mo? May hiningi ka ba? Wala. O ano nirereklamo mo? Wala kang karapatan. Di po ba, no? Pero lahat ng humingi, nakakatanggap. Nakakatanggap. Ang malungkot na kwento, wala kang natanggap. Magkaiba yung may natanggap ka pero hindi mo gusto, pero kasi hindi ka man humingi. Pero iba rin yung wala kang natanggap kasi wala ka namang hiningi. Di po ba, no? By the way, yung imagine the unimaginable for God to do the impossible, sa ano lang yun, ha? Sa bahay. Hindi yung pwede sa asawa. Baka kako, may nakitang asawa ng may asawa, ini-imagine mo. Hindi kasali yun. Ano pa? When you say, we have a Lord, we have a God who provides, it is an experience. It is an experience. You all know this. Then when we were looking for money to pay for the hospitalization when I was stabbed, every day, I was praying for money. I need 26,000. That was in 1981. Ang laki noon. Noong 1981, ang laki ng 26,000. Kung kukwentahin yung inflation, ang laki-laki na yun ngayon. Di po ba, no? Every day.
Every day he was praying, Lord, sana may pera. How I wish umuulan ng pera. Hindi po ba, no? Sabi ng kapatid ko, pag umulan ng pera, pwedeng umulan na ng bareta. Di ba? Ibig sabihin, pag umulan na ng imposible, lahat pwede nang umulan. Di po ba, no? Pwede nang umulan ng bato. Nagdadasal ako. Until the time na kailangan ng tanggalin ang tahi ng aking operasyon, na wala akong pera. At nang sasabihin ko na sa doktor, Dok, wala akong pera. Ang doktor mismo nagsabing, swerte mo, Totoy. Tinanggap ng DSWD ang kaso mo. Bayaran mo itong Band-Aid. From 26,000 to 25 cents. How can I say, God do not provide? God provided. Even though in my 25 years as a priest, there were assignments. Talagang napakahirap. Mahirap sa pera. Ano po? Mga assignment na ayaw ng mga pari, inamin ko, ayaw ko rin. Pinagdadasal ko, Lord, sana huwag ako ma-assign dyan. Tanggapin ninyo. Kami mga pare, mayroon kaming ganyan. Di ba, Father Lambert? Ay, nako, magsabi kayo. Ha? May mga nagdadasal, sana akong pumalit kay Father Lambert. At mayroon sa inyo nagdadasal, sana huwag siya. Yun ang katotohanan ng buhay. Lord, sana wag ako dyan. Lo and behold, doon ako nalagay. Diba? Kasi ang kwento ng buhay sa pagkapari, kung anong ayaw mo, yun ang binibigay ng Diyos sa iyo. Kaya yung iba, sabi nila, ay, ayaw ko sa resurrection, ayaw ko. Para dito sila malagay, no? Sabi ni Lord, magandang pagtunan ng pansin yun. Tinatanong ko si Bishop Sok, ba't naman ako nilagay mo dyan? Ang sagot niya sa akin, walang ibang gustong tumanggap ikaw na lang. Ay, bakit ako? Ay, sabi niya, para wala nang ibang maghirap. Ha? Kailangan ako maghirap? Sabi niya, tanggapin mo na, magkaibigan kasi tayo. Ha? Ang hirap mo maging kaibigan. Ganon talaga, di ba ba? Na? At hindi ko, sa labas, alam ko mahirap yung parokya. Nung nandun ka na, ay talagang naramdaman mong mahirap pala. Can you imagine, pagdating mo, walang toilet seat? Ha? Walang toilet seat. Ganon kahirap yung parokya. Pag-akyat mo sa kwarto, walang kama. Dinala ng unang Paris priest. Ang sabi niya sa akin, Father Dave, pwede ko bang dalhin ang mga inipong ko? Kasi yung pupuntahan ko, mahirap din eh. Ako naman, syempre, bagong pare ako, sabi ko, oo, sige na. Ay, di ko alam, lahat pala inipon niya eh. Pati kaldero. Huh? Oo. Pag-akyat mo, walang kama. Butas ang dingding. Dinalang aircon. Di ba? At nung dumating ako, yun ang unang misa ko kagad. At lahat ng tao nakatingin lang sa yung ganyan. Bakit? Kasi bago pa ako lumipat, nakatanggap na ako ng tawag sa kanila. Kayo po si Father Dave? Opo. Alam po namin na kayong lilipat sa parokya namin. Ha? Sabi ko, talaga? Sabi nung tumawag, gusto lang ho namin sabihin sa iyo, ayaw namin sa iyo. Oh.
Meron kaya niya dito sa Parañaque? Tinatawagan yung kura para ko. Sabi, balita namin, Father, kayo daw lilipat sa amin. Ayaw namin sa iyo. Huh? Kung hindi ko lang kaibigan si Bishop Sok, sasabihin ko rin, ngayon, ayaw ko rin sa inyo. Di ba? Sabi ko lang, tulog ko. Kaya ano paglipat ko doon, naku, alam mong hindi ka tanggap, ang dinatnan mo'y mahirap. Ang unang collection mo ay 1850. 1999. Can you imagine? 1999? 1850? Binilang ko yun. 3 beses kong binilang yun. 1850 talaga. Bakit hindi ko makalimutan? Iniyakan ko eh. Nakasalampak ako sa sahig. Pagkatapos kong bilangin, umiyak ako. Bakit? Naawa ako sa sarili ko eh. Nag-self-pity ako. Ito ba? Yun ang tanong. Ito ba ang kapalit? Di ba? Siyempre. Lord, tinalikuran ko ang pagiging mechanical engineer. Alam mo kung magkano sinasahod ko. Ito lang, 1850. Walang kama, walang aircon, walang toilet seat, walang kaldero. Wow! Tapos sasabihin nyo, yung kura paro ko natin, napaka-reklamador. Natural, di ba? Sa 1850, wala kang ipambabayad para sa sekretary. Sa 1850, iniisip ko agad, paano ang almusal ko? Almusal na lang, di ba ba? No? Hindi pwedeng tanghalian yun, 1850. At least meron akong pang-almusal. Di ba? So wala kang pambayad sa tagalinis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mayroong naglalakad sa harapan ng simbahang may sayad. Oo. At tinanong ko siya, saan ka natutulog? Wala po. Saan ka nakatira? Wala po. Anong ginagawa mo? Palakad-lakad lang po. Marunong ka maglinis ng simbahan? Marunong po. O sige, dito ka na. Linisin mo yung simbahan. Maligo ka. Binigyan ng damit. Magpagupit ka. Nung ginupitan at binigyan ng damit, nagmukhang tao. Hindi mukhang may sayad. Huwag mo lang kakausapin. Di ba? Bakit? Marami namang may sayad sa simbahan na. Di ba? Kita nyo na, tanggap ninyo. Di ba? Sinadya ni Lord yun. Sinadya ni Lord yun. Because God wants to work on our own limitations. Kaya kinabukasan, nagpabili ako ng pandesal, kape, meron. Habang nagkakape, naglabas ng fried egg ang aking nakuhang katulong. At sabi ko sa kanya, saan galing ang itlog? Kasi pandesal lang ang pwedeng bilhin eh. Saka kumuha ng itlog. Alam niyo, sagot niya, galing po sa mahal na biren. Makakain niyo ba yung itlog galing sa mahal na biren? Kayo nga mag-isip. Sabi ko, sinong birhen? Yung pong imahin natin, tumigil ka, Domeng. Oo, Father. Ay, syempre, gutom ka na. Kinain mo, di ba ba? Pero ang hirap lunukin. Kinabukasan, may itlog na naman.
Domeng, saan galing ang itlog? Galing po sa mahal na birhen. Tumigil ka. Totoo, Father. Sa ikatlong araw, may itlog na naman. Domeng, ipakita mo kung saan mo nakukuha ang itlog. Dinala ako sa harapan ng imahin. Tinaas ang palda dito po sa ilalim. Di ba nakakatakot? Oh. Domeng, kung manganganak ang birhen bukas, kung mangingitlog, huwag mo muna kukunin, ha? Gusto kong makita. So, pagkatapos ng misa, nagpunta kami. Lo and behold, pag-angat ng palda ng birhen, may itlog. O ngayon, sino ngayon ang may sayad sa amin dalawa? Di ba? Sino? Ako ngayon. Kasi ako hindi naniwala. Di ba? O sige, kunin mo, ha? Huwag mong hayaang magtagal ang itlog dyan, ha? Baka mapisa. Every day, meron kami. Minsan, nagtatago ako sa choir loft. Tinitingnan ko sa maghapon kung sino ang naglalagay ng itlog. Gumabi na lang. Walang naglagay ng itlog. Gumabi na lang. Pero kinabukasan, may itlog pa rin. I can never question the word the Lord provides. Ganun kabuti ang Diyos. Alam niyo, pag mas mahirap, mas maraming milagro. Pag kayo ay mayaman, ay, meron na kayo lahat. Parang wala ng puwang ang pag-ibig ng Diyos. Di ba? Parang wala ng puwang. Pag palagi kayong masaya, wala ng puwang ang saya para sa Diyos. Pag kayo ay palaging busog, wala ng puwang para ang Diyos ang magbigay ng makakain. Pag kayo ay palaging malusog, wala ng puwang para ang kagalingan ng Diyos ay maranasan ninyo. Di po ba, no? Wala ng puwang ang Diyos. Kaya pag pinag-usapan natin ng steward of love, ay, mahirapan tayo. Bakit? Pag punong-puno na tayo, wala nang puwang para punuin ang kulang. Di po ba, no? My dear friends, my brothers and sisters, an experience of God explain the unfathomable love of God. Alam po naman ninyong na-stroke ako last year, yung iba, di po ba, no? Na-stroke ako. 2 days before the celebration of my sacerdotal anniversary. Nakahanda na. That morning, September 17, nagmisa ako. At 3 o'clock nagkasal ako. 5:00 papunta ako sa Mega Mall dahil may nag-imbita ng dinner. Habang nagdadrive, exactly 5:15, naduling ako. Sabi ko, itatabi ko lang sandali dahil naduduling ako. Sabi ng kasama ko, baka vertigo. Hindi ito vertigo. Alam ko kung ano ang vertigo. Tapos, nakapikit akong ganyan. Nakaparada kami sa may tapat ng Mercury Drug, sa may Pandakan. Pagmulat mo, duling ka pa rin. Sabi ko, hindi ito vertigo. At sabi ko, parang nawawala ng pakiramdam ng kamay ko. Agad-agad sabi ng katabi ko, tumingin ka nga sa akin. Tinignan ko, tabingi ang mukha ko. Dati nang tabingi ito eh.
At sabi niya, ngumiti ka, ngiti. Sabi niya, pantay naman. Bakit ka tinatanong? Kasi kung stroke, tamingi. Sabi ko, pero wala nang pakiramdam ang kamay ko. Maya-maya, sabi ko, parang wala nang pakiramdam ang bewang ko. Pababa na, walang pakiramdam. At sabi niya sa akin, tumingin ka uli. Ngiti ka. Ngiti lang ako ng ngiti. Di ba? Smile. Sabi ko lang, kunin mo ang cellphone ko, tawagan mo ang doktor, tawagan mo si ganito para i-drive tayo, tawagan mo kapatid ko. Pagkatapos, puntahan mo yung security guard ng Mercury para ilipat ako sa likod. Ganong kabilis. Ganong kabilis. Mga minamahal na mga kapatid, to cut the story short, nung nandun ako sa emergency room ng Cardinal Santos, agad-agad ang sinabi ng doktor na nandun. Tinawagan niya ang kaibigan kong doktor. Ano sabi niya? Father Dave might not make it. Gusto kong imagine, ano kaya itsura ko? Might not make it na eh. Hindi po ba? Maayos yung maghapon, bigla ka na lang na-stroke, paralyzed, complete. Di ba? Ano? Tapos madidinig mo sa emergency room, he might not make it. Sabi ko, ganito ba? Anong pakiramdam ng gulay? Di ba? Ano? Anong mangyayari? At least nakakapagsalita ako. May dumating na ibang doktor, sabi, nakakarinig pa? Sabi ko, opo, nakakarinig pa ako. Sabi, abay, nagsasalita pa. Kasi ang paralyzed, simula lang lieg hanggang paa eh. MRI, daming turok. Di ba? Father, nararamdaman mo ito? Hindi po. Ito, Father, hindi po. Kaya mo itaas? Hindi po. Nangingitim na ang kuko. Wala nang oxygen yun, di po ba? No? Kaya nga nakaraos ako. Sabi ng mga pari sa Holy Apostles, naramdaman mo ba na malapit ka ng mamatay? Ang sagot ko ay, parang hindi naman. Kasi wala namang kaluluwang nagpakita. Di ba? Pag kayo daw kasi mamamatay, dadalaw na yung mga kaluluwa na kamag-anak niyo. Wala namang nagpakita. Di ba? The next day, nandun ako sa ICU, nagagalaw yung kamay ko, biglang nagagalaw yung paa ko, dumating yung kaibigan kong doktor, sabi niya, alam mo ba si Doc so and so, nagsimba. Nakapikit ako, bakit siya nagsimba? Sa nakita niya sa iyo, siya yung nagsabing, you will not make it. At bigla ka ngayong nakakakilos. Nagsimba. Matagal nang hindi nagsisimba yon. Ano sabi ko? Kailangan may stroke bago ka magsimba ulit? Di ba? Kailangan bang kayo ay pitikin muna ng Diyos? Mga minamahal na mga kapatid, you have to understand. Now, you have to understand that stewardship, please listen, stewardship is not about money. It is never about arancel. Stewardship is all about relationship. Do not forget that. When your bishop, when your parish priest, when the speaker talks about the stewardship, yan ang main theme ninyo, hindi po ba, sa diocese? It is never about money. It is never about wealth. It is never about arancel. It is all about relationship. Stewardship is understanding the grace of God. It is understanding. If you fail to understand
stewardship, it is because you have failed to understand the grace of God. And how do we define grace? Grace is enjoying the benefits we do not deserve. Let me repeat that. Grace is enjoying the benefits we do not deserve. If you are enjoying the benefits that you deserve, you call that merits. You call that merits. But if you are enjoying the gifts you do not deserve, we call it grace. Para mas maintindihan ninyo, yung gusto nyong matulog, anong oras kayo matutulog, saan gusto nyong matulog, kapangyarihan nyo yun. Tama po ba? Kung saan nyo gustong matulog, kung kailan nyo gustong matulog, kapangyarihan nyo yun. Pero yung magising, hindi sa inyo. Hello? Parang hindi nyo naintindihan. Huwag kayo tumango kung hindi nyo naintindihan, ha? Kasi pag tumango kayo na hindi nyo naintindihan, ang tawag doon, sinungaling. Hindi ba ba? Inuulit ko. Kung gusto mong matulog at ikaw ay nakatulog, kapangyarihan mo yon. It is in your power when you want to sleep, where you want to sleep, and how you want to sleep. Kaya nga kahit sa misa, yung iba natutulog, di pa ba, no? Gusto mo yun eh. Huwag mo sabihin, Father, di ko gusto. Gusto mo yun. Di pa ba, no? Pero yung magising, hindi iyo yun. Nagising ka dahil sa alarm clock? O, tingnan natin. Tingnan niyo yung mga bangkay. Lagyan niyo na alarm clock. Bumabangon ba? Wala na. Wala kang kapangyarihan pag pinag-usapan ang paggising. Nasa Diyos yun. Kaya nga, paulit-ulit ko itong sinasabi. At sana maintindihan ninyo na kagabi, may mga nagplano kung ano ang gagawin nila sa araw na ito. Pero hindi na sila nagising. Pwede sila magplano. Pero yung paggising, hindi kanila. Tama po ba? At merong mga taong nagplano ngayong umaga kung anong gagawin nila mamayang gabi, pero hindi na sila aabot mamaya. Yan ang katotohanan. Inuulit ko, merong nagplano ngayong umaga kung anong gagawin nila mamayang gabi, pero hindi na sila aabot mamayang gabi. Parang ako, nagplano ako kung anong gagawin ko nung gabing ng September 17. Pero hindi na. At 5:15, na-stroke ako. Bakit? Wala sa akin ang kapangyarihan kung kailan ako hanggang magigising. Di po ba? Naintindihan ninyo? Baka kayo yon. Hindi ako nagbibiro. Kailangan nyo tanggapin yon. To be here is part of your plan. Naintindihan po ninyo? But to stay here is in the power of God. Di po ba, na? Pero Father, sana pag kinuha ko ni Lord, ako'y natutulog. Bakit? Para wala nang hirap. Di po ba, no? Lahat gusto eh. Kasi ayaw naman natin kinukuha tayo ng nabangga, nalulunod, nasunog. Di po ba, no? Kinukwento ko nga kahapon yung isang benefactor ko eh.
ang isa sa pangarap niya, makapunta sa Boracay. Oh, galing sa ibang bansa. Oh, magkikita sana kami. Pero kailangan niyang pumunta sa Boracay. Father, we will still spend time in Boracay. Sige po, pagbalik niyo na lang. Noong Miyerkules, natagpo ang patay. Nakalutang sa Boracay. Yung makarating ka sa Boracay, di ba, kasama ng plano mo yon. Yung makaalis sa Boracay, baka hindi na sa iyo, di ba ba? Ano? Nag-message yung asawa. We found him floating. Ano sabi ng pamangking pare? At least he died what he loves doing. Oh, di ba? Mahirap yung gano'n, ano? Mahirap yung, ay, marami sa atin gano'n eh. Pag nagawa na yung gusto nilang gawin, bigla na lang sasabi, ay, pwede na akong mamatay. Patay, di ba? Ha? Huwag kayong, akala ninyo, di nakikinig ang Diyos, di ba, no? Hindi nyo alam how we wish. Di po ba, no? How we wish. Sabi nga lang yung mga pare, sana pag tayo ay nagmimisa, habang tinataas natin yung chalice, no? Tapos, stroke, patay. Oh? Ang ganda, no? Ang ganda, di ba? Namatay siya habang nagmimisa. Di ba? Pero may mga pare, simbang gabi, oh, bigla nawala sa altar. Nag-hypo. Oh. Di ba? Puyat at pagod, di pa ba? No? Maganda din yun. Habang kayo nangungumunyon, di ba? The body of Christ. Pag tanggap mo, amen. Patay. Oh. Ganda rin, no? Na-imagine nyo ba yun? Habang sinusubukan kayo ni Father Lambert, the body of Christ. Amen. Huh? Di ba? Ay talagang diretsong langit yun eh. Natanggap mo si Kristo, di po ba? No? Malay nyo, mamaya sa misa yun, di ba? No? Di ba? Hindi ba kayo na-excite? I'm just opening your mind that everything we have is grace. Kaya nga paulit-ulit yung sinasabi ko eh. Everything is grace. We are just simply enjoying the benefits we do not deserve. My dear friends, my brothers and sisters, if you understand that stewardship is all about the grace of God, then it is also true that stewardship is about gratitude. It's about gratitude. Stewardship is about appreciating who you are and what you have. Malungkot tayo dahil kino-complain natin, bakit siya meron, wala ako? Rather than, masaya sana tayo when we are appreciating what we have and not comparing ourselves with others. Sabi ng bata, kasama yung tatay nila, sa tapat ng isang malaking bahay. Sabi niya, sana ganyan ang bahay natin, no? Sana dyan tayo nakatira. Sabi ng tatay, pero problema anak, lahat ba ng meron sila, gusto din natin? Katulad ng ano po, tatay, may cancer kasi ang tatay niya. Ano sabi ng bata? Ay, doon na lang tayo sa maliit na bahay. Di po ba, na? Mga minamahal na mga kapatid, kung namili ako ng lahat mayamang parokya, mararanasan ko ba ang itlog ni Maria? Kayo ang sumagot. Di ba? Pero sinong gustong mahirap? Kung hindi ako nasaksak, mararanasan ko ba ang tugon ng Diyos tungkol
sa pagbibigay ng pera? Hindi. Kung hindi ako na-stroke, mararanasan ko ba milagro na tumayo uli? Hindi. Pero sino sa inyong gustong ma-stroke? Sino sa inyong gustong masaksak? Sino sa inyong gustong malagay sa mahirap? Ang sagot ay, ayoko. Tapos, gusto ng lahat, milagro. Ano ka? Di ba? O, tahimik kayo. You have to understand that stewardship is about appreciating who you are and what you have. Sabi nga ni Steve Jobs, you can only connect the dots after all these things that had happened. You can never connect the dot of your life before it happens. You can only connect the dots after it happens. Saka mo lang masasabing, kaya pala. Kaya pala. Kaya nga yung sinasabing, pag hindi ka marunong tumingin sa iyong pinanggalingan, hindi ka makakarating sa iyong pupuntahan because you have failed to connect the dots and failed to appreciate what you have. Stewardship in Tagalog is pagtanaw ng utang na loob. Ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Inuulit ko. Ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Stewardship is giving in return not as payment, but as an act of gratitude. Hindi ako naglilingkod sa simbahan dahil kay Father. Naglilingkod ako sa simbahan dahil sa Diyos. Bagamat, minsan, madaling maglingkod kung gusto mo yung kura-paro ko, di po ba, no? Pero, dahil ayaw mo ba? Dahilan yun para hindi maglingkod? Yun ang tanong. Is finding Judas among the company of Jesus be enough reason to leave Jesus behind? Hello? Tanggap natin na kasama ni Jesus si Judas. Tama po ba, no? But knowing that Judas is part of the company of Jesus, is it enough reason to leave Jesus behind? Hello? Huwag kayong oo ng oo, ha? Kasi baka Judas ang dumating sa parokya nyo, hindi po ba? Mga minamahal na mga kapatid, kailangan maintindihan natin yun. That what we do, regardless where we are, when we think about stewardship, it is an act of gratitude, giving back to God everything I have, because I always say thank you. Now, pasok natin yung Advent. Advent. Grabe, tinuhog natin ang patable love, stewardship, Advent. You know? Pasok na kaya natin ng Holy Week, no? Para isang Advent, literally means waiting. But Advent is not only waiting for someone, but it is also waiting for something.
Di po ba, na? Advent is waiting. Hindi pa Pasko ang Advent. Waiting pa lang, di po ba, na? We are waiting for someone to come that has came already, that has died already. Then what kind of Advent you are waiting? Hello? If we are waiting for someone who came already, died already, have risen from the dead, then what kind of Advent we are already waiting? Ayaw nyo sabihin. Takot kayo. The Advent we are waiting is already about the second judgment. Pag ikaw ay hindi matino, kaya mo bang sabihin, "Come, Lord Jesus, come." Alam mo may kasalanan ka. Di ba? Ano sabi? Mag-antay ka pag dumating ang tatay mo. Oh. Kasi may ginawa kang kasalanan, di pa ba, no? Yari ka. You can only say, "Come, Lord Jesus, come," if you have lived your life pleasing to God. You are a good steward. It is like waiting for the new parish priest to come. Di ba? Waiting for the new parish priest to come. But waiting for the parish priest, are we preparing for our own parish? Ang Advent, hindi lang yung inaantay mo yung pagdating ng bagong kura. Ang Advent ay inihahanda mo ang iyong parokya para sa pagdating ng bagong kura. Kaya nga, tinatanong ninyo, "Oy, kailan ang dating? December 7? Kailan ang dating? December 12? Kailan ang dating?" Di ba? Doon pa lang namin malalaman, Father. Sa January pa. Di ba? No? Ay inihahanda nyo ba ang inyong sarili? Di po ba? No? Parang ano yan eh. Parang manganganak yung misis mo. Di ba? Ikaw yung excited pero yung misis mo ang iri ng iri. Di ba? No? Sabi ng komadrona, doon sa malayong parokya, na wala pang kuryente, sabi niya, tinawag niya yung mister, halimbawa, "Lambert! Lambert! Ilawan mo ako! Dumating si Lambert, dala yung kandila. Ayan na, lalabas na! Lumabas. Ang saya-saya. Tatay na ako. Tapos biglang, ay, ilawan mo, may kasunod. Yeah. Masayang-masaya ka. Wow, dalawa agad. Baalis ka na. Ay, meron pa. Ay, bakit? Di ba? Yung una, okay. Yung pangalawa, pwede. Pangatlo, ano yan? Di pa ba, no? Nung lumabas ng pangatlo, wow, Lambert, 3. Nung paalis ka na, ay, meron pa. Ano sabi? Patayin na natin ang ilaw, naglalabasan na sila. Di ba, no? Ang hirap nung gano'n, di pa ba, no? Ay. Ano ibig sabihin? You wait. You prepare your heart. But what kind of preparation? Ang aking tanong, what can you take? Siyempre, di po ba, na? Huwag kayo sinungaling. Di ba? Nung kami nagtipon-tipon mga pari sa Maynila, ay talagang sabay-sabay. Binigay ng kardinal yung sulat. O, sabay-sabay natin bubuksan ng sulat, ha? Sabay-sabay. Ha? Yung iba talaga, di makatiis eh. Sinilip na eh. Ang pinagkaiba lamang, bago magbigay ng appointment, nauna akong kinausap.
Di alam ko na kung saan ako malalagay. Di ba? Alam ko na. Kaya nga ako na-stroke eh. Baka may paring may stroke. Di ba? It is too much. Hindi nyo alam. You have your own advent. And all your priests in the diocese have their own advent also. Naku po ninyo, hindi lang kayo nag-aantay. Sila rin nag-aantay. Hindi lang kayo ang excited, sila rin excited. Hindi lang kayo ang takot, sila rin takot. Mga minamahal na mga kapatid, you are hoping, sana siya. Ang pari din, sana ako. Diba, no? Paano kung hindi siya? Patay. Diba? Paano kung ayaw ninyo ang darating? Di po ba, no? Hindi ko alam kasi sa inyo. Sa Maynila, lahat kami, pinadala ng sulat. Isulat mo kung saan mo gustong malagay. Ilagay mo ang 3 parokya kung saan mo gustong malagay. Di ba? Ilagay mo rin ang 3 pangalan ng pari na gusto mong papalit sa iyo. Di ba? Yung ibang pari, tinatanong nila ang kanilang PPC, sinong gusto nyo dito? Sinong pangalawa? Sinong pangatlo? Di ba, no? Ako, hindi ako naglagay. Sinulat ko sa kardinal, sana po, ayan, kung inyong ikalulugod, dapat maganda pagkakatagalog, di po ba? Manatili ako sa Santa Maria Goretti. Ganda. Kaya wala akong binigay na parokya. Wala akong binigay na pari. Kasi kung aalis ka, ba't ka magbibigay ng parokya, di ba? Huwag kang magbibigay. Huwag ka rin magbibigay ng papalit sa'yo. Ayaw mo umalis, di ba ba? Kaya na-come to papa ako. Come to papa. Sabi ng secretary, Father, kausapin ka daw ng kardinal. Naku, alam mo na. Alam mo na. Come to papa. Diba? Breakfast. Pagdating mo doon, may pagkain. Hindi mo makain. Baka last meal eh. Hindi pa ba? Ay, ganun talaga. Tapos dumating ang kardinal. Pag mano mo, upo. Agad-agad sabi ng kardinal, alam ko kung ano ang iyong gusto. Ay, binasa. Pero, ay patay. May pero eh. Kung pagbibigyan kita, magkakaroon ako ng problema sa maraming pari. Ganun talaga. Ang hirap mag-obispo. Di ba, no? Akala nyo, madali lang. Ano sasabihin mo? Ang sagot mo doon ay, Your Eminence, be assured of my obedience. Yun lang sasabihin mo, di ba? Kahit naghahalo ang kalooban mo, ano ko naman, be assured that ilalagay kita sa green belt. Tahimik kang ganyan. Alam niyang ayaw ko. Pero alam niyang susundin ko siya. Ganun talaga, di ba? Yan ang buhay ng pari. Kasi pagluhod namin sa ordination, I promise obedience to you and to your successor. Ang yumaong Cardinal Sin, sasabihin niya sa iyo kung saan kanya ilalagay. Tapos, para magbago ang isip, sasabihin mo, Your Eminence, can I pray about it? Di ba, ano? Sasabihin naman ng yumaong Cardinal, That's very good. That's very good. You pray about it. But on Monday, you transfer. Ano ka? Di ba? Akala mo, pray ka pa, ha? Di ba? Habang tahimik akong ganyan. Sabi niya, pero kung ayaw mo ng green belt,
Ikaw sanang ilalagay ko sa Manila Cathedral. Oy, Greenbelt na lang, Yeremia na, Greenbelt na. Di ba? Siyempre, ang choice yung mas mahirap. Para wala kang, ano ka? Greenbelt to, green. Di parang ngayong may utang na loob ka pa, di ba? No? Kasi hindi mahirap binigay sa iyo. Kaya yun ang sikreto. Sumulat ka ng 3 parokya. Yung una, na isusulat mo, yung hindi talaga mabibigay sa iyo. Isulat mo yun. Yung number 2, yung gusto mo. Para kung hindi man naibigay sa iyo number 1, at least sasabihin ng kardinal, at least naibigay ko sa iyo yung second best. Di ba? Yung pala, yung talagang gusto mo, di ba ba? Kaya daw, sabi, kaya daw nung binabasa ng kardinal yung mga sulat, number 1, Quiapo. Ay ayaw, alam naman nilang di sila malalagay sa Quiapo. Di ba? No? Quiapo. Tapos number 2, kung saan nila gustong ilagay. Oh, daya. Di ba? No? Oh, nilagay sila sa number 3. Oh, kala nyo, ha? Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, remember this, that the people of God waited for the Messiah, that even John the Baptist has to ask the question, are you the one? Di ba? Are you the one? Ikaw na ba? Kaya pag kayo ay may nakasalubong na pari, yan ang tanong ninyo, Father, ikaw na ba? Ganun ang tanong. Huwag yung sasabihin nyo, Father, sana ikaw. Ay, hindi maganda. Masyado kayong halata. Diba? Father, sana hindi ikaw. Ay, lalo na, diba? Ang tanong ay, kayo na ba? Diba? Naku, maraming magkakasakit sa December. Are you the one? To wait for someone is to wait with preparation. A steward of love, listen to this, a steward of love is to order ourselves for the good of the other. A steward of love is to order ourselves for the good of the other. Aayusin mo ang iyong sarili. Kung ikaw ay kasama sa pamunuan ng parokya na naghahanda, aayusin ninyo ang inyong mga sarili para sa darating. Being a steward of love is to order ourselves for the good of the other, not for my own good. Because what will come will always be for your own good. You just trust in the wisdom of God. Not about receiving, but of giving. Mary was prepared for the coming of the Savior by being immaculately conceived. Can you imagine? Can you imagine? Mary was prepared by being immaculately conceived before the Savior came in her womb. Wala nang immaculate conception ngayon eh. Pero at least, when you talk about a steward of love, when you talk about ordering yourself, you look on Mary and you ask yourself, how did Mary prepare herself? It is only by the grace of God. It is only by the grace of God. We have to constantly ask the question, are we a parish
where a priest desire to serve. Tanong po ninyo, kung saan parokya man kayo, di po ba? Hindi necessary na gusto ng pari na malagay siya sa malaking parokya. Sapagkat ang paglilingkod sa parokya ay hindi tungkol sa malaking simbahan. Ito'y tungkol sa pakikitungo sa mga taong nagsisimba. Di po ba, na? Pakikitungo. Tanungin niyo mga pari. Tanungin ninyo. Kasi alam namin mga pari kung ano ang aming kahinaan, alam namin kung ano ang aming kakanyahan. Sabi nga ng aking yumaong spiritual director, tanggapin mo ang iyong kagalingan, ngunit tanggapin mo rin na meron kang katangahan. Yun ang sabi ni spiritual director ko. Dapat tanggap mo yun. Di po ba, no? Hindi ka perpekto. Wala nang perpekto ngayon. Di po ba? Kung meron mang perpektong pangalan o apelyedo, yun na lang yun. Pero wala nang taong perpekto. Ang perpekto ngayon ay pangalan na lang o apelyedo. Di po ba? You ask yourself, are we the parish where a priest desire to serve? And being a priest, he is also asking himself, am I the kind of priest desired by the parish? Di po ba, no? Match ba? Match. Kailangan match. Match. Walang perpektong pari dahil wala naman pong perpektong parokya. Di po ba, no? Wala. Noong ako'y nasa seminaryo, may mga nagsisimba, may nagpupunta doon, na kung saan ako nagmimisa. Sabi, alam mo, Father, bakit kaya ang Diyos ay ganon? Ang aming parokya, pagka bulok-bulok, bulok yung choir, bulok yung nagbabasa, bulok yung mga nagsiserve, bulok yung pari. Sabi ko, grabe naman ito kung makabulok. Diba? Anong dapat kong gawin, Father? Alam niyo, hindi ko na pinapatagal yun. Ang sagot ko, umalis po kayo dyan. Huwag kayong magtiyaga dyan sa bulok na yan. Lumipat kayo. Lumipat kayo. Lo and behold, after 6 months, Father, thank you for the good advice. Nakahanap na ako ng perpektong parokya. Doon na kami nagsisimba buong mag-anak. Ang galing ng choir, ang galing ng pari, ang galing ng lector, ang galing ng nagsiserve. Ang galing-galing nila. Saan po yan? Doon po. Ha? Kilala ko yung mga yan. Anong meron, Father? Merong bulok dyan. Merong bulok. Ha? Bakit merong bulok, Father? Kasi nandun ka na. Feeling natin sila ang bulok eh. Di ba, no? Ayaw natin tingnan, baka tayo nakakabulok. Di ba? Ang hirap nung ganun. Komentaryo na komentaryo. Tapos sabi ko, kunin mo nga magbasa yan. Kunin mo nga yan, kunin mo. At sa isang misa, siya nagbasa. Sabi niya, a reading from the book of Genesis. Ang hirap, no?
Hindi lang isang beses yun. Pinagbigyan ko. Hindi niya naman kilala. Sabi niya, a reading from the letter of Paul to Peter. Parang hindi ko na pag-aralan yun na nagsulatan yung dalawa. Dapat babasahin mo lang naman a letter of Peter, di ba? Para lang mayroon ka masabi, di ba? Ang hirap nung gano'n. Ang hirap. Di ba? Yung mga kalukuhan ng mga akala mo. Kaya nga dapat may formation, di po ba? Na? The second letter is a letter from St. Paul to the Philippines. Taga Parañaque yun. Akala nyo, muntik na ako mahulog sa bangko. Philippians, ano ka ba? Mga minamahal na mga kapatid, when you talk about stewardship, keep in mind, it's all about relationship. And being a good steward is to order ourselves for the good of the other. Regardless of who will come, it is us being what? Endowed by God of the responsibility for the one who is to come. For the one who is to come. Hindi lang yung pagdating ng Diyos. Tanggap ng pari yun kahit hindi siya tanggap ng parokya. Kasi, alam niya, diyan ako inassign ng obispo. Di po ba, no? Alam niya. Alam namin yun. Love is not just a character of God. Love is the other name of God. Kung inyo pong pinakinggan kanina yung awit, I hope nakinig kayo. Pero yung iba nakita ko natutulog. Ano pa? Hoy, kita ko kayo, akala nyo. Ano pa? To understand this title is Steward of Love, is Steward for Love, is to look at the first letter of St. Paul to the Corinthians. Corinthians 13. Yun ang song kanina eh. Ano po? If I speak in human and angelic tongue, but do not have love, I am a resounding gong or a clashing cymbal. And if I have a gift of prophecy and comprehend all mysteries and all knowledge, if I have all the faith, ang mahirap iwanan ang mga taong marunong magmahal. Dating hanggang umalis, hindi niya naramdaman na siya'y minahal, na siya'y pagdating, ayaw na siya. Aba, wala pang lipatan. Magtatanong yan kay Bishop, Bishop, kailan ba? I hope naintindihan niyo ako. I hope naintindihan ninyo ang lipatan. I hope naintindihan niyo si Bishop. Na po? Nakakaawa nga si Bishop eh. Rektor ko siya sa seminary. No, ako'y nagsimula. Dahil hindi niya masabi ang mga bagay na nakakasakit. Nung panahon namin, kinakain na lang niya. Feeling ko hanggang ngayon, nag-i-stress eating si Bishop. Kaya ang taba eh. Hindi makasakit. Di ba? Maawa kayo sa obispo ninyo. Ano po? 72 pa lang yata.
Mukhang 75 na. Huwag nyo nang Rektor namin yan. Aba? Ha? Again, my brothers and sisters, I hope you understand. Sadyang hindi marururok ang pag-ibig ng Diyos. Maintindihan mo lang ito base sa iyong karanasan. At kailangan mong maintindihan na ang pagiging katiwala, steward, is not about money, not about aransel, not about properties. It's about relationship. And Advent is not only about waiting for someone, it is also waiting for something. And as we wait, we prepare also ourselves. That for those who come, they love to come. For those who will come, they feel they are being received. For those who come, we are being desired that they will be the one who will come. We go beyond the misgivings. We go beyond the difficulties. We go beyond our dislikes because we look at the love of God, knowing this love is not just a description of God. This is not just a character of God. Love is the other name of God. And for being a steward of love, being a steward for love, you replace your name in behalf of love and ask yourself, have I become